Kumpleto na rin yung mukha niya. Mayroon ng ilong at mayroon ng ulo. Okay? At the next day. Basta Naive, the best. DJ Christian, Naive Remix. dito wala tayong papalitang mga jumper at resistor, capacitor. So papalitan natin dito main volume na lang at speaker selector. Yan, sure yan, sira to. Okay, tapos ito ibabalik natin dun sa front panel ng pinaka casing nya. Yan. Dito naman sa input section, may mga jumper, yung mga kinakalawang dito. So yan lang ipapalitan natin dyan. Sa mga resistor okay pa naman, wala naman mga kalawang. Pati yung RCA connector, ang ganda po. DJ Christian, Naive Remix. Okay, so update muna tayo sa ginagawa nating AV502A. So concert. So orig, yan orig guys, original na 502. Okay, naalala ko sa akin din binili to guys. Ano na, siguro 4 to 5 years na makalipas. Kasi na-Ulysses na to. So buntik na rin tong abutin nung magka-3 na. So ngayong Christine hindi na yata. Kasi di naman kami inabot nung Christine. So ibig sabihin matagal na guys. Ulysses inabot to, halos na baha. At nagamit naman nila, sila lang din naghugas no? Kita nyo naman hanggang ngayon buhay pa rin. So kukunti pa lang yung pyesa na kinalawang. Halos puro jumper lang yung napalitan natin.
sabi ni Pusing, i-restore ko daw, i-condition ko. Kaya dahil may mga tira-tirang putik, so binasing natin to. Ayan. Pagkatapos mapatuyo, una ko munang kinondisyon yung mainboard. Ayan. So kita nyo naman, maganda pa yung mainboard. So wala pang halos nasirang pyesa o kinalawang. Karamihan jumper lang ang pinalitan natin dyan. So dito sa main amp, ang napalitan natin dyan ay yung mylar capacitor lang. So yung 101, bali 6 na piraso yata yung sa main amp. Tapos yung jumper na palitan natin dito yung output ng speaker. Tapos ang karamihan doon na sa may surround section. Lahat ng jumper doon halos pinalitan natin. Tapos ano ba bang napalitan natin dyan? Yun, yung dalawa ring 101 na mylar. Dito sa isang side, nagpalit tayo ng switching diode dito banda. Ganun din yung isa doon sa may speaker protect. Yan. Yun lang yung napalitan natin dyan sa... At yung ano pala, yun, resistor na 10 ohms. Ayun. Yun lang yung napalitan natin dyan sa mainboard. Tapos, sinunod kong ginawa yung tone control. Okay naman yung mga pyesa. Ilang mylar lang din ang napalitan natin dyan. Tapos, puro jumper na. Ayan, halos puro jumper din ang napalitan natin. Lahat ng naispatan natin na kinakalawang na jumper. So, dito, sa master control board, wala tayong napalitan dyan na jumper at resistor. So ang napalitan natin dyan yung master volume at yung speaker selector nya. So doon pala dito sa input board, so puro jumper lang din ang napalitan natin. Maganda kasi yung urig na 5 auto, lahat ng mga resistor galvanized, kumbaga galvanized yung mga paa. Yan. So lahat ng mga jumper na yun guys, buti mayroon akong mga naipon na mga yung pinagputulan natin ng mga resistor din, yung mga paa ng resistor na mga haba. Pag nagpalit ako ng mga resistor, ayan, tinatabi ko doon sa portion na yon. So kaya madali tayong kumuha ng mga pang jumper. Ayan, at least napakinabangan pa. So mabilis yung ating pag-provide ng pang jumper. So kahit ilang amplifier pa natin gawin, marami tayong pang jumper. So yun kasi mga ano yun, mga galvanized na yun, or di basta-basta kinakalawang. Kaya yun ang mga nilalagay ko mga jumper. Tapos ito, sinet up ko na rin dito. Hininang ko na rin pati yung sa supply ng mainboard at sa tone control. Naka-plaster na yung lahat ng board sa kinalalagyan niya. Itong harap niya guys, kita nyo naman masyado ng kupas kasi nga sobrang luma na. So itong harap niya, ito laglag pa ito. So ipapasta pa natin yan ng stick glue. Tapos ito wala na rin siyang button para sa power. Ganon din yung main volume, wala na rin yan. Ito na lang natirang may knob dyan. Tapos yung mga sa baba. So bali i-provide natin yung master volume knob tsaka power button. At ito pa pala, nawala na rin yung indicator dito na yung LED. So lalagyan din natin yan. At bukas natin ito tuloy. Okay? The next day. Okay, balik tayo. So testing nga muna natin guys. Ayan. So ayan, nag-connect tayo ng input signal at nag-connect din ako ng speaker wire doon. Yung negative side lang muna ang kinonect natin. Tapos ito pang sample natin mamaya. Okay, so testing natin. Ayan. Okay, naka-plug in pa yan, power on. Ayan, umikot na yung blower. Ito mag-relay. Okay, ayun, nag-relay na. Volume. Uy, meron na. Meron na yung ito, right channel. Yung left, yun, wala yung left. Right lang, nakabalance naman. Try natin yung left, wala. Ayan, may mga loose connection pa.
Yun, pinakalawang yung mga terminals. Oh. Ayun. Kalawang. Okay, tuloy tayo. So, ito guys, dahil may naglo-loose, pinix na natin yung mga terminals dyan sa may tone control. Ito yung sa output, yung sa supply, saka yung output dito papuntang input doon. Tapos ganun din yung sa surround. Yan sa surround. Tapos yung sa supply, yung positive 8 saka negative 8 volts. Ayan. Tapos yung pala, yung LED. Nilagyan na rin natin ng LED indicator dito. At nagpalit din tayo ng terminal niyan kasi bulokin na rin. Kalawang na rin. So ito pala, bago natin na plaster to guys, ito nung kahapon pa. Yan, nilagyan ko lang yung mga switch na ito. Loudness saka bass o S-bass. Tapos yung surround, EQ, tsaka yung mic button sa baba o yung switch. Nilagyan ko lang ng contact cleaner. So palagay ko okay pa naman. Balikan na lang natin yan kung may issue pa. Testing muna natin. So ito pala, hindi ko lang muna dinirekta ito. So testing na lang natin mamaya. Ayan, nag-connect na rin pala tayo ng speaker guys. Ayan, mayroon na tayong speaker wire dyan. Signal. Ayan, yan dyan pala yung signal. Okay, power on. Ayun, mayroon na siyang indicator. Hindi ko palang na-plaster dun sa front panel nya. Relay. Ayun, yun, nag-relay na. At sound check. Ayan, ayan. Bass boosted na naman tayo. Ano tayo nag-connect sa tape. Tape. Select natin yung speaker selector ng AB na. A plus B na. Okay, volume. Yun. Yun. Check nga natin kung may, dito wala nang loss yan dyan guys. So kasi na-pinix na nga natin. Dito na lang. Buti tumunog na. So natin dito kung may loss pa rin. Nabahan mo natin yung bass control. Ayan. Ayun. Ayun, mayroon pa ditong issue. Okay, dire-diretso na. Irekta na rin natin yung mga yan. Pati ito. Para wala nang loss dyan. Okay. Okay, balik tayo. So, ito na. Okay, yan. Ito guys, hindi ko muna Phoenix. So, matino pa naman dito. Walang kalawang at ano pa naman. Okay na pa naman yung pagka plaster nya. Yan. Okay, so ito lang inirekta natin yung input nang galing dun sa input board. Tapos yun, yung nasa tawag nito, yung input papuntang ampli. Yun, nagkatawas pa. Okay, so dito nga tayo sa kabila. Okay, so ganun pa rin, naka-plaster pa rin yung ating input, galing player, at yun pa rin yung ano niya, speaker wire. Yan, power on. Pa rin yung music. Yan, volume. Test check. Hey. Okay. So, yan na, okay na. At ito yung mga pinalitan natin at yan. Okay, so nagpalit na rin pala tayo ng ng microphone input kasi medyo naglo-loose at garalgal. Yan, yan yung mga napalitan natin. Konting plaster na lang yan.
Ito pala, ayan, nakabit na rin natin yung nakalas na yung holder nitong pinaka input selector. Hanapan ko na lang din knob para sa power. Okay, so takpan ko na lang at obserba na lang. Ayan guys, nakalimutan ko na nga pala. Tinakpan ko na. So naalala ko, pinapalagyan pala ng Bluetooth to ng may-ari. So kaya binuksan ko at nakambitan natin ng Bluetooth. So ito guys yung naglag pa. So ito guys yung kakabit natin Bluetooth. So sabi ng may-ari, okay lang daw kahit walang control sa panel o sa harap, basta importante na yung Bluetooth. Okay lang daw walang display, walang control, walang remote, okay lang daw. Kasi yung ginagawa natin kalimitan, yung may remote, yung may display, tapos ayan, okay lang daw na walang ganon, importante may Bluetooth. So ito na ilagay natin. Ayan. Tapos ito yung gamitin natin power supply. Kakalasin ko na lang to. Ayan, kalas na nga pala. Papadaanin natin dito sa switch o sa selector switch ng input yung supply nya, o kaya yung ground na lang, para kung mag-uon lang yung Bluetooth kung nakaselect kung saan siya naka-assign yung Bluetooth natin. So yun, iwawiring ko na lang, tapos yan, balik na lang tayo mamaya. Ayan. Okay, yan guys, tapos na nating i-wirings. So ipa-plaster na lang natin. So bago natin i-plaster, testing muna natin. At syempre, i-review muna natin at para mas ma-explain ko sa inyo yung wirings niya. Ayan. So ito yung Bluetooth, ayun yung power supply ng Bluetooth. Ayan. Ito yung headset na ito, yung saksakan ng 3.5mm. So dyan na ako nag-connect ng ground tsaka left and right. So output na yan ng Bluetooth. So in-input natin doon sa input board. So doon tayo nag-input sa BCD. Ayan. Kinat lang natin yung terminal ng RCA. Yan, kinat natin yun. Ang pinasok natin yung para sa Bluetooth. Andito yung supply ng Bluetooth, so 5 volts. So galing yan doon sa supply, doon sa charger na kinalas natin. Tapos yung input ng charger, doon ko na lang hininang sa terminal ng outlet dito sa likod. Yung kabila, yun yung nilinyahan natin, itong wire na to, papunta dito. Pinadaan natin dito sa selector nga para mayroon siyang on off. So tinapat natin ito doon sa BCD ng ating input. Dahil bakante naman yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dosing pins. Bakante naman to. So naghanap tayo ng switch dyan na pwedeng mag-contact habang naka-BCD siya. So ang nag-contact yung pangatlo saka pang-anim. Pangatlo saka pang-anim. Yung doon natin pinadaan yung isang linya ng 220. So yan. Ito yung isa, tapos pinadaan natin dyan, diretso dun sa switch. Okay, so testing natin. Okay, power on. Galing nga, ang papa na to. Ayun, naka-BCD na yan guys, nakasilik na yan dun sa BCD. So dapat iilaw to. Yan, power on. Ayun, yan, umilaw na siya guys. So sabihin may power na yung Bluetooth decoder natin. Yan. Tapos nakakonect na rin yan sa BCD syempre. So ano nga natin, i-connect sa Bluetooth. Oops, yan lang muna. I-search natin sa cellphone kung mag-connect ba siya. Hindi ko pang alam kung ano yung code ng or model ng Bluetooth na yan. So search na lang natin. O yan automatic. BT5.3
dash audio. Yan siya. So connect na natin. Pair. Yan. Ito. Volume nga natin. Ayan. Umisteady na yung ilaw ng Bluetooth. Volume nga natin. Dapat meron na yan. Yan, meron na. Yan, meron na yan. Volume. Yan, ngayon, pag sinilik natin sa ibang input, siya mamamatay yun, siyempre. So, habang sumunod sa BCD, pag naka-tuner, dapat mamamatay yan. So, patay rin yun. Patayin muna natin, baka mayroon pang ano. Ayun, namatay siya, oh. Okay, so yan na. Okay, tapos na guys. Ayan. Kompleto na. So nagbutas na lang ako dito ng konti para makita yung blue na yon. So ibig sabihin, yan ang indicator ng Bluetooth. Yan. At dito nagbutas din tayo para talian ng wire na para sa Bluetooth. So yan na siya. Nakalaylay lang din sa dyan. Yan. Yun ang wiring niya. Okay. So yan na. Tatakpan ko na lang to. At ayan. Kompleto na rin yung mukha niya. Mayroon ng ilong at mayroon ng ulo. Ayan. Ibig sabihin, kompleto na yung pagkatao niya. Ayan.